Magandang araw po sa mga taga-subaybay ng SCB Daily Live Streaming. Sa pagkakataon pong ito, tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos. At ito po ay isang napakagandang pagkakataon na tayo po ay patuloy na makatanggap ng sariwang kapahayagan mula sa Panginoon. Tayo po ay mapalad sapagkat tayo po ay tuloy-tuloy na nakakatanggap ng mga salita ng Panginoon na kailangan natin upang patuloy pong tumatag yung ating buhay pananampalataya, maunawaan natin yung mga plano ng Panginoon sa atin, at patuloy na ma-fine-tune yung ating mga pagkaunawa patungkol sa salita ng Diyos. So, muli po, binabati ko po yung bawat isa na sumusubaybay. At nawa po sa hapong ito ay patuloy, sa pagkakataong ito tayo patuloy na makatanggap ng kapahayagan mula sa Panginoon. Nagpapasalamat din po tayo sa ating mentor kay Pastor Wilbert Butchal, gayon din po kay Pastor Hasbin sapagkat sila po yung nagbigay sa atin ng pagkakataon na makapagpahayag ng salita ng Panginoon dito po sa platform ng SCB. Akin din pong kinikilala yung tulong, yung malaking naiambag ng aking pong senior pastor na kung saan siya po yung aking pinakang spiritual father, si Pastor Arnel Sol at si Pastor Merly Sol, na sila po yung naging dahilan para po ako ay makatayo at maging isang ganap na pastor. Atin din po pinapasalamatan yung pong mga nasa technical team na sa pangunguna po ni Pastor Archie at ni Pastor Eugene Basarte na kung saan sila po ay naglalaan ng mahabang panahon upang maisaayos po yung mga preaching na ginagawa ng mga pastor. Sa inyong lahat, marami pong salamat at nawa po ay patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Sa pagkakataong ito, tayo po ay lumapit sa Panginoon sa magitan ng isang panalangin. Aming Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng Panginoong Hesus at sa pangunguna po ng Santong Espiritu, kami po ay lumalapit sa inyo sa hapon pong ito. Amin pong kinikilala, O Diyos, na kung kami po ay hiwalay sa iyo, ay wala po kami magagawa. Kaya naman po aming kinikilala yung pong pangunguna mo, yung pagtuturo mo. Kayo po yung inaasahan namin, O Diyos. Ang iyo pong lingkod na tumatayo dito ay instrumento mo sa pagpapahayag ng iyong mga salita, pero yung pong kapahayagan, O Diyos, ay sa iyo po nagmumula. Kayo po yung magturo sa amin, Panginoon, at kayo rin po, Diyos, yung magbigay ng karunungan sa bawat isa, sa iyong lingkod na nakatayo at sa bawat nakikinig, Panginoon, ng SCB Daily Live Streaming, at dalangin ko po, O Diyos, na ang bawat isa ay lubos na papagpala ng iyong mga salita. Ito po, Diyos, yung aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kagaya nga po nung napag-aralan po natin sa Baguio last January, na kung saan ay ang topic po doon ni Pastor Wilbert ay yun pong Church Dominion Mandate. Ang ipinahayag po ng ating mentor na ito pong year 2023 is the year of kingdom manifestation. So at ang isa pong pwede nating maranasan sa year of kingdom manifestation ay yung pong tinatawag na influence penetration, na kung saan ay nais ng Panginoon tayo ng mga anak niya, mga lingkod po niya, ay tayo po ay ma-influensyan po natin yung mga marketplace na kung saan tayo po ay inilagay ng Panginoon. Ma-influensyan po natin yung mga taong nakapaligid sa atin upang sila man ay maging bahagi din ng kaharian ng Diyos. Agaya nga po ng sinabi ng Panginoong Hesus doon po sa Matthew 5:13-16, doon po sa ating, ito po ay nabanggit ko doon sa ating nakalipas na pag-aaral, na kung saan ito po ay atin lamang ipinagpapatuloy. Sabi po ng Panginoon, ang mga mananampalataya, ang mga anak ng Diyos, tayo po ay tinawag niya bilang mga asin ng sanlibutan o asin ng lupa.
So, alam po naman natin that salt gives flavor. So, ibig sabihin mga kapatid ay yung pong buhay po natin ay kakitaan po ng magandang halimbawa ng mga tao nakapaligid sa atin. Isa pa po is salt is a preservative. Sa mundo po natin na kung saan ito po ay laganap ang kadiliman, puno po ng kabulukan, yan, ang mga buhay po natin, tayo po mismo ay dapat ay maging preservative dun sa mga lugar na kung saan ay tayo po ay nakalugar, nang sa gayon po ay talaga tayo ay maka-impluwensya dun sa mga tao na kasama po natin. Ang isa pa rin pong binanggit ng Panginoon ay tayo pa ilaw ng sanlibutan. Alam naman po natin na ang ilaw ay malaki po ang pakinabang para makita natin yung mga bagay na nakapaligid po sa atin. So, ang buhay po natin ay kinakailangan tayo ay magsilbing ilaw doon sa mga taong nakapaligid sa atin. Kakitaan po nila tayo ng liwanag. Nang sa ganon, sila man din po ay lumapit sa Panginoon na siya pong pinagmumula ng kaliwanagan. Nung pong ating nakalipas na pag-aaral, binanggit din po natin doon, ating pong tinalakay doon, who are the kingdom influencers? Sino po yung mga pwedeng makapag-impluensya ng kaharian ng Diyos sa daigdig na ito? Nabanggit po natin, kingdom influencers, they are citizens of God's kingdom or born-again Christians. Isa pong requirement para po ikay maging kingdom influencer ay kinakailangan ipanganak ka muna sa kaharian ng Diyos. Sabi po ng Panginoong Jesus, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Unless a man is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Yung po sabi ng Panginoong Jesus. So, sino pa po yung mga kingdom influencers? They are men and women who discovered or continually discovering their assignment in life. Ito po yung mga anak ng Diyos na hindi lamang po ito na born again, kundi ito yung mga mananampalataya. Ito yung mga Kristiyano na kung saan ay na-discover po nila, or kung hindi pa po nila totaling nadidiscover, ay patuloy na dinidiscover o patuloy na inaalam kung ano po yung panawagan sa kanila ng Panginoon. So, makikita po natin ito dun sa pag-aaral natin, dun sa nakalipas, sa buhay ni Joseph, na kung saan habang siya po ay lumalaki, ay patuloy po niyang naunawaan yung pong panawagan sa kanya ng Panginoon. At ito po ay kanyang naisagawa. Number 3, they diligently practiced the laws and principles of the kingdom. So makikita po natin na yung pong mga kingdom influencers, ito po yung tayo po yung magiging kingdom influencers kung atin pong patuloy na isinasabuhay yung mga batas at prinsipyo ng kaharian ng Diyos. And dahil kung tayo po ay alam po lamang natin yung mga batas at mga prinsipyo ng kaharian ng Diyos, pero kung ito po hindi natin naisabuhay, ay hindi po tayo makaka-impluwensya doon sa mga taong nakapaligid sa atin. Gaya nga po ng sinabi ni Apostol Santiago doon po sa kanyang aklat. Sabi po doon sa Santiago 1:22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos, kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, ay dinadaya ninyo ang inyong sarili. Number 4, who are the kingdom influencers? They have proven personal testimonies about the goodness of living in the kingdom of God. Ang isa pa pong katangian ng kingdom influencer, ito po yung mga anak ng Diyos, mga mamayan ng kaharian ng Diyos na kung saan sila po ay mayroong proven personal testimonies about the goodness of living in the kingdom of God.
Mahalaga po sa ating buhay na tayo ay mayroong magandang patotoo. Patotoo ng binagong buhay ng Panginoon, patotoo ng mga pagtatagumpay sa kasalanan o mga pagtatagumpay sa mga pagsubok, mga patotoo ng pagpapagaling ng Panginoon, mga patotoo na kung saan ay ating pong nararanasan yung mga pagpapala ng Panginoon. So, mahalaga po ito mga kapatid sapagkat kung wala po tayong proven personal testimonies, ay hindi po tayo makaka-impluwensya doon sa mga taong nakapaligid sa atin dahil wala po silang makikitang kaibahan sa ating buhay. So, sa pagpapatuloy po natin, ang tatalakayin po natin sa hapong ito ay meron po siyang pamagat na How to Become a Kingdom Influencer. Kagaya nga po nung binanggit ko, sa hapon pong ito, ang tatalakayin natin is how to become a kingdom influencer. Papaano po natin mai-impluensya ang kaharian ng Diyos? At tandaan niyo po mga kapatid, tayo po ay tinawag ng Panginoon sa iba't ibang larangan. Tayo po ay nasa iba't ibang domain na kung saan ay pwede po nating mai-impluensya ang kaharian ng Diyos. Pero para ito po ay epektibong magawa natin, mayroon pong 4 na bagay na nais ko pong ibahagi sa inyo sa hapong ito. Ang una po, para po tayo ay maging epektibo na maging kingdom influencer, number 1 is we have to acknowledge the grace of God that works in our lives. Or you have to acknowledge the grace of God that works in your life. Mahalaga po na kinikilala natin na yung grasya ng Panginoon na gumagawa sa ating buhay. Yan. Kung bakit po natin nagagawa yung ating ginagawa, ay ito po ay grasya ng Panginoon sa atin. Ito ay biyaya ng Diyos sa atin na kinakailangan po nating makita. Kaya nga po ang sabi ng Panginoon sa aklat ng Santiago, ang sabi po niya, God opposes the proud but gives grace to the humble. And kung tayo po ay nagmamataas, yan, hindi po natin kinikilala yung grace ng Panginoon sa ating buhay, and hindi po natin magagawa na mai-impluensya yung ang kaharian ng Diyos sa mga taong nakapaligid sa atin. Tingnan po natin ang buhay ni Jose. Doon po sa Genesis 41, verses 14 to 16, ganito po yung ating mababasa. So Pharaoh sent for Joseph, and he was quickly brought from the dungeon. When he had shaved and changed his clothes, he came before Pharaoh. Pharaoh said to Joseph, I had a dream, and no one can interpret it. But I have heard it said of you that when you hear a dream, you can interpret it. I cannot do it, Joseph replied to Pharaoh, but God will give Pharaoh the answer he desires. So makikita po natin dito na maliwanag na makikita natin yung kapakumbabaan ni Joseph nung sabihin niya sa kay Pharaoh na ang Diyos ang siyang siya po yung pinagmumula ng ability o ng kakayanan para po ma-i-interpret yung mga panaginip. Yan. So, in-acknowledge po ni Joseph yung biyaya ng Diyos na gumagawa sa kanyang buhay. He gave God the credit for everything he has. We have to acknowledge that the talents, gifts, and abilities we have comes from God alone. So kagaya po ni Joseph.
So makikita rin po natin sa buhay ni Daniel. Basahin po natin sa aklat ng Daniel. Medyo mahaba-haba rin po ito. Daniel chapter 2, verses 14 to 28. Yan, samahan po ninyo ako sa pagbasa. When Arioch, the commander of the king's guard, had gone out to put to death the wise men of Babylon, Daniel spoke to him with wisdom and tact. He asked the king's officer, "Why did the king issue such a harsh decree?" Arioch then explained the matter to Daniel. At this, Daniel went into the king and asked for time so that he might interpret the dream for him. Then Daniel returned to his house and explained the matter to his friends, Hananiah, Mishael, and Azariah. He urged them to plead for mercy from the God of heaven concerning this mystery, so that he and his friends might not be executed with the rest of the wise men of Babylon. During the night, the mystery was revealed to Daniel in a vision. Then Daniel praised the God of heaven and said, "Praise be to the name of God forever and ever. Wisdom and power are his. He changes times and seasons. He deposes kings and raises up others. He gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning. He reveals deep and hidden things. He knows what lies in darkness, and light dwells with him. I thank and praise you, God of my ancestors. You have given me wisdom and power. You have made known to me what we ask of you. You have made known to us the dream of the king." Daniel went to Arioch, whom the king had appointed to execute the wise men of Babylon, and said to him, "Do not execute the wise men of Babylon. Take me to the king, and I will interpret his dream for him." Arioch took Daniel to the king at once and said, "I have found a man among the exiles from Judah who can tell the king what his dreams means." The king asked Daniel, also called Belteshazzar, "Are you able to tell me what I saw in my dream and interpret it?" Daniel replied, "No wise man, enchanter, magician, or diviner can explain to the king the mystery he has asked about. But there is a God in heaven who reveals mysteries. He has shown King Nebuchadnezzar what will happen in days to come. Your dream and the vision that passed through your mind as you were lying in bed are this." So makikita po natin na kagaya ni Joseph, na kung saan ay inacknowledge niya sa kanyang buhay yung grace ng Panginoon na gumagawa sa kanyang buhay, si Daniel, ito rin po yung makikita natin sa kanya. He is humble enough to acknowledge the grace of God that works in his life. So kaya nga po si Daniel, once po na ipinaalam sa kanya ng Panginoon yung panaginip ni King Nebuchadnezzar, yan, hindi po kagad siya pumunta dun sa hari para explain, para interpret yung dream. Bagkus, ang ginawa po muna niya, siya po ay nagpasalamat at nagpuri sa Panginoon. Like Joseph, Daniel acknowledged that there is a God in heaven who knows and reveals secret things and everything that has happened and what will happen in the future. So, makikita po natin na yung pong mga great men in the Bible, great men of God, makikita po natin na mayroon po silang pagkakapare-pareho na lahat sila ay kanilang kinikilala na yung kanilang, yung kahusayan nila sa kanilang, doon po sa kanilang mga ministry o doon sa kanilang works, ay ito po'y biyaya ng Diyos sa kanilang buhay. Ang tingnan din po natin, sa New Testament, tingnan po natin yung buhay ni Apostle Paul. Tingnan po natin sa 1 Corinthians 15.
verses 9 to 10. Yan, tingnan din po natin sa NIV. For I am the least of the apostles, and do not even deserve to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am, and His grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. So, makikita po natin dito na sabi po ni Paul, he was the least among the apostles. Alam po natin na si Paul siya po yung sumulat ng 2/3 of the New Testament. Pero sabi niya, siya po yung pinaka-least among the apostles. Dahil sabi niya, pinersecute niya yung ang church. Pero sabi niya, I work harder than all of them. And kung hindi po natin ididiretso yung pagbabasa, para baga ang dating nito ay itinataas ni Paul yung kanyang sarili doon sa mga ibang apostol. Pero makikita natin, sabi po niya, in-acknowledge po niya na yung grace ng Panginoon ang gumagawa sa kanyang buhay. Kaya sabi po niya, yet not I, but the grace of God that was with me. Dito po, makikita natin na ano po yung ibig sabihin ni Paul. Paul declared that whatever achievements he had, it is because of the working of God's grace in his life. Yan. Hindi po sinabi ni Paul na dahil ako ay Pharisee of the Pharisee. Yan. Hindi po niya sinabing dahil ako ay mahusay sa law, alam ko ang law. Yan. Kundi, ang sabi po niya, yung pong kanyang paglilingkod ay naging epektibo, siya po ay naging effective kingdom influencer. It is all because of the grace of God that works in his life. Kaya nga po, ang sabi ni Pastor Wilbert, grace is God's power and ability working in us to do what God wants us to do. Ito po yung kapangyarihan ng Diyos, kakayahan ng Diyos na gumagawa sa ating buhay upang magawa po natin yung nais ng Diyos na isagawa natin. So, yung po yung number 1. In order to become a kingdom influencer, you have to acknowledge the grace of God that works in your life. Number 2. How to become a kingdom influencer? Use skillfully the talents, gifts, and abilities God has entrusted to you. Yan, tandaan po ninyo, lahat po tayo ay may mga talents, gifts, and abilities na ipinagkaloob ang Panginoon. At pag ito po ay ginagamit natin, ang Diyos po ay, nang may kahusayan, ang Diyos po ay napapapurihan. So, tatandaan po ninyo mga kapatid, kung anong talent or gift or ability na ibinigay sa iyo ng Diyos, pag iyan ay talagang pinagbuti mo, and talagang nag-practice ka, naglaan ka ng panahon para i-train yung sarili mo, and ikaw po ay maging mahusay po diyan. So, at lalo na po sa atin na tayo po ay mga anak ng Diyos, yan, ang Diyos po ay mapapupurihan sa ating buhay. Yan. Kahit nga po ikaw ay hindi ka anak ng Diyos, hindi ka mamayan ng kaharan ng Diyos, pag ikaw ay pinag-uusay mo yung talent mo, yung gift na kaloob sa iyo ng Panginoon, yan, ito po ay makikinabang ka po ng lubos. Yan, nung mga siguro po ay mga ilang araw pa lamang po ang nakakalipas ay mayroon po akong nabasa na yung pong isang mahusay po yun, yung taga-France, magaling po siya sa soccer. At siya po ay gustong kunin ng isang team sa Saudi Arabia na para maglaro po doon ng soccer. Ay
nung pong una, ayaw po niyang pumunta ng Saudi, kumbaga wala siyang, reluctant po siya. Ay alam niyo po ba yung ini-offer sa kanya? Para lamang po siya mag-transfer sa Saudi. Yan, bibigyan po siya ng 332 million US dollars ang katumbas ng pera. Yun po yung halaga na ibibigay sa kanya. At binigyan po siya ng 1-year contract na 776 million US dollars. So, kaya sabi po ng mga basketball player, sila po ay mga hamangha dahil sila ay yung, sa ngayon po sa NBA, last season po, ang pinakamalaki ng bayad sa basketball ay si Stephen Curry. Ang bayad po niya ay, ang tinanggap po niyang sweldo ay $48 million for 1 season, 1 year. Ito naman po, 776 million US dollars for 1 season. Ibig sabihin yung kahit 10 years na naglalaro sa NBA, hindi pa rin ito mapapantayan. So hindi ko naman po sinasabing gano'n lahat tayo. Kaya lamang, ang makikita po natin, pag ito ay, yung mga talento natin ay pinag-uusay natin, tayo po ay makikinabang dito. Maaaring hindi po tayo kagaya ng mga basketball player, hindi po tayo mga mahusay na mga awit. Pero naniniwala po ako, bawat isa ay pinagkalooban po tayo ng Diyos ng talento na kung saan ito po yung magagamit natin para sa kanyang kapurihan. So, kaya nga po doon sa Parable of the Talents, makikita natin na iba't iba yung mga talento na ipinagkaloob ng Panginoon. Hindi po na-rebuke ng Panginoon yung iisang talento dahil iisang talento niya. Na-rebuke po siya ng Panginoon dahil hindi po niya ito ginamit. So, kaya mahalaga po na talagang ginagamit natin yung mga talento na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Balikan po natin yung buhay ni Joseph. Doon po sa Genesis 41, verses 25 to 37. Yan, mahaba-haba rin po ito. Babasahin po muli natin. Then Joseph said to Pharaoh, "The dreams of Pharaoh are one and the same. God has revealed to Pharaoh what he is about to do. The 7 good cows are 7 years, and the 7 good heads of grain are 7 years. It is one in the same dream. The 7 lean, ugly cows that came up afterward are 7 years, and so are the 7 worthless heads of grains scorched by the east wind. They are 7 years of famine. It is just as I said to Pharaoh. God has shown Pharaoh what he is about to do. 7 years of great abundance are coming throughout the land of Egypt. But 7 years of famine will follow them. Then all the abundance in Egypt will be forgotten, and the famine will ravage the land. The abundance in the land will not be remembered because the famine that follows it will be so severe. The reason the dream was given to Pharaoh in 2 forms is that the matter has been firmly decided by God, and God will do it soon. And now, let Pharaoh look for a discerning and wise man and put him in charge of the land of Egypt. Let Pharaoh appoint commissioners over the land to take a peep of the harvest of Egypt during the 7 years of abundance. They should collect all the food of these good years that are coming and store up the grain under the authority of Pharaoh to be kept in the cities for food. This food should be held in reserve for the country to be used during the 7 years of famine that will come upon Egypt, so that the country may not be ruined by the famine." The plan seemed good to Pharaoh and to all his officials. So, ano po yung makikita natin dito? Joseph did not only reveal the meaning of the dream of Pharaoh, but he also advised him and his officials about the proper action plan to be taken on how to mitigate the impact of the impending famine. Ngayon, alam po natin na magkakaroon ng famine o taggutom sa Egypt, batay po dito sa kasaysayan na nasulat sa Genesis.
At dito po makikita natin na dahil si Joseph ay binigyan siya ni Lord ng talent para mag-interpret ng mga dreams. Yan, meron po siyang ganong ability. Yan. At bukod pa po doon, ay binigyan din ni Lord si Joseph ng yung skill po sa administration. Yan. Ako po yung naniniwala na talagang, at alam naman natin lahat iyon, na talagang ipinahintulot ni Lord na si Joseph po ay maging katiwala po siya ni Potiphar, at saka po siya ay maging pinakang katiwala rin po dun sa kulungan, dahil dun po nung mga panahong iyon ay dinidevelop pa po ng Panginoon yung skill ni Joseph as an administrator. So, at nun nga pong siya ay humarap na sa Panginoon, ako'y naniniwala, yun po yung perfect time na talagang na-develop na yung skill, yung ability ni Joseph bilang administrator. Yan. Kaya, hindi lamang po niya ipinahayag yung panaginip ng paraon, clearly and exactly, bagkos ay nagbigay rin po siya ng solusyon. So ano po yung makikita natin dito? Kagaya nung binanggit ko kanina, Joseph also advised Pharaoh and his officials about the proper action plan to be taken on how to mitigate the impact of the impending famine. Yan, hindi lang niya sinabing, magkakaroon po ng famine. Mahal na paraon. Bagkos ang sabi po niya, nagbigay din po siya ng tamang solusyon kung papaano po nila haharapin itong pamina ito at nang hindi mapahamak yung mga tao sa Ehipto at gayon din po sa mga kalapit na bansa. So, tingnan din po natin ang buhay ni Daniel. In Daniel chapter 2, verses 36 hanggang 45, ganito po ang nakalagay. This was the dream, and now we will interpret it to the king. Your Majesty, you are the King of kings. The God of heaven has given you dominion and power and might and glory. In your hands He has placed all mankind, in the beasts of the field, in the birds in the sky. Wherever they live, He has made you ruler over them all. You are that head of gold. After you, another kingdom will arise, inferior to yours. Next, a third kingdom, one of bronze, will rule over the whole earth. Finally, there will be a fourth kingdom, strong as iron, for iron breaks and smashes everything. And as iron breaks things to pieces, so it will crush and break all the others. Just as you saw that the feet and toes were partly of baked clay and partly of iron, so this will be a divided kingdom. Yet it will have some of the strength of iron in it, even as you saw iron mixed with clay. As the toes were partly iron and partly clay, so this kingdom will be partly strong and partly brittle. And just as you saw the iron mixed with baked clay, so the people will be a mixture and will not remain united, any more than iron mixes with clay. In the time of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed, nor will it be left to another people. It will crush all those kingdoms and bring them to an end. But it will itself endure forever. This is the meaning of the vision of the rock, cut out of a mountain, but not of human hands. A rock that broke the iron, the bronze, the clay, the silver, and the gold to pieces. The great God has shown the king what will take place in the future. The dream is true, and its interpretation is trustworthy. Yan. Kagaya rin po ni Joseph, si Daniel, hindi lamang po niya
hindi lamang po niya binanggit yung panaginip ng hari, bagkus ipinaliwanag po niya yung future events na mangyayari dito po sa daigdig. Ito po yung panaginip na nakalimutan ng hari. The dream that was forgotten by the king was precisely interpreted by Daniel. So, ano po ang kinakailangang gawin? We need to give godly and relevant advice to the people around us so that we will be able to exert influence on them. Yan. Dahil tayo po ay mga kingdom influencer, dapat po ay yung pong mga payo, yan, kung tayo po hinihinga ng payo, yung mga pangungusap po natin, ito po ay yung kinakailangan ayon sa kalooban ng Diyos. At ikalwa, ito po ay relevant, napapanahon, kapakipakinabang dun sa mga tao na ating kinakausap. Yan, para po tayo ay maka-impluwensya sa kanila. So, dahil tatandaan po ninyo, pag ito ay makikita ng mga tao na ating kausap na mayroong substance yung ating sinasabi, yan, sila po ay makikinig sa atin. So, at iyon po yung paraan para tayo po ay maka-impluwensya sa kanila. We have to be excellent in using the talents, gifts, and abilities God has given to us so that we will be an effective kingdom influencer. Kinakailangan excellent po tayo sa paggamit ng mga talento, mga regalo, at mga kakayahan na ibinigay po sa atin ng Diyos. As kingdom citizens, we shall be recognized by the world as skillful and excellent in our field of endeavor. Ulitin ko po. As kingdom citizens, we shall be recognized by the world as skillful and excellent in our field of endeavor. Excellence must be our trademark or hallmark. And nung pong ako ay bata pa, hanggang po ako college, nung po uso yung mga Christmas card. And tapos nakalagay po din, hallmark. And ibig sabihin yun po ay quality, pag may hallmark. So, ito po yung mga distinguishing characteristic na dapat makita sa mga lingkod ng Diyos, sa mga mamayan ng kaharian ng Diyos. Dapat tayo po excellent doon sa ating mga ginagawa. So, yun po yung paraan, isang paraan para tayo po ay, kahit hindi pa po tayo nagsasalita, ay tayo po ay naging pagpapala na tayo nakaka-impluwensya na sa magitan ng ating mga buhay dun sa mga tao na ating nakakasalamuha. Lalo na nga po yung kasama po natin palagi. So, dapat maging excellent po tayo dun sa ating mga ginagawa. Mayroon din pong talata dun po sa Proverbs. In Proverbs 22, verses 29, yan, paborito ko po itong verse na ito. Sabi po dito, do you see someone is skilled in their work? They will serve before kings. They will not serve before officials of low rank. And sabi po dito, nakakita na ba kayo ng mga tao na mga mahuhusay, skilled, doon sa kanilang trabaho? Sabi po dito nung sumulat ng Proverbs, hindi sila maglilingkod sa mga karaniwang tao, sila maglilingkod sa mga hari. Ang ibig sabihin lamang po dito, dahil sa mga panahon naman natin ito, wala nang mga hari. Yung ating service, yan, kung tayo nagbibigay ng service, ay ito po it will be very costly. Yan, kagaya nga po nung sinasabi ko, pag ikaw ay mahusay ka sa iyong ginagawa, yan, yun pong nung po ako nagtatrabaho pa sa Comelec, mayroon pong isang mahusay na election lawyer. At actually, marami sila. Pero yung isa pong iyon ay talagang mahusay po siya. Kilala po siya. At pag yun daw po ay kinukuha ng siya yung paghalibay, kinasuhan mo yung mga presidente, governor, mga senator. Yan, siya po yung pinakang lawyer. Yan. Meron po akong kakilala na kinuha po yung service niya
dahil siya naman po ay local government official, maliit-liit pa po ang singil sa kanya. Yan, ang acceptance fee po ng abogado na iyon is 1.5 million pesos. Isang kaso pa lamang po iyon. Tapos, every hearing, yan, ang per appearance po niya is 50,000 pesos. So kung nakatatlong hearing siya maghapon, o may 150,000 pesos siya, tapos per case po niya ay, pag alam ko po, pag yung mga senator, baka mga 10 million ang acceptance niya doon. Depende po doon sa hinahawakan niyang kaso. So makikita po natin, ang pinapakita ko lamang po dito, pag ikaw ay skillful ka, mahusay ka, yan, babayaran ka ng mahal. Yan. At saka makaka-impluwensya ka talaga, bukod pa po doon sa monetary considerations. Mayroon pong isang mahusay na chef sa Thailand, ang pangalan po niya ay si Jai Pai. Si Jai Pai ay naglagay po siya ng restaurant, street side restaurant. Dahil mahusay po siya, yung pong Michelin, ang Michelin po, ito po yung isa po siyang parang organization na nagre-rate siya ng mga pinakamahuhusay na restaurant sa buong mundo. At ang kanila pong nire-rate ay yung mga tinatawag na fine dining restaurant. Pero ito po, yung restaurant ni Jai Pai nasa sa Bangkok, sa Thailand, ay nung pong ito po ay binigyan nila ng star. And bakit? Napakahusay daw po nung kanyang niluluto. At alam niyo po ba, para makakain ka doon, kinakailangan ikaw ay mayroong reservation talaga dahil sa dami po ng pumipila. At napakasarap daw naman po nung kanyang mga pagkain po doon. Yung mga menu po doon talagang. At so makikita po natin, napakahalaga na tayo po excellent. Yan, makikilala tayo doon sa ating crops, doon sa ating work. Siguro po ay familiar din po sa inyo si Boy Logro. Yan, yung dating nasa Channel 7. So siya po ay dating nagtrabaho po siya sa Jollibee. Yan, kung hindi ako nagkakamali, sa Cagayan de Oro City. So, pero dahil siya nga po ay mahusay na chef, yan, yumaman po si Boy Logro. At lately, ang kanya pong asset po niya ay more than 40 million. So, ibig sabihin mga kapatid, tayo ay napakahalaga. Kung ito nga po ay hindi natin alam kung sila ay mayroong relasyon sa Panginoon o wala, pero makikita po natin na sila po ay nakapag-impluensya dahil dun sa kanilang paggamit nila ng maayos, o pinaghusay nila yung mga talento na ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon dahil kagaya nga po ni Boy Logro, nabasa ko, napakarami niyang mga seminars, mga pag-aaral, mga trainings na ginawa para mapaghusay pa niya yung kanyang pagluluto. Then, kung familiar din po kayo kay Ricky Reyes, yung naggugupit. So, multi-millionaire din po siya. Nagsimula po siya sa pagtatrabaho niya. Siya po ay anong tawag dito, nagmamap siya sa mga buildings. So, tapos, nakita po niya na hindi na talagang mayroon siyang talent sa paggugupit. So, ang ginawa po niya, nung inipon po niya yung sweldo niya, tapos bumili po siya ng mga gamit panggupit hanggang put up po siya ng salon at yun nga po, siya ay nakilala dito. So, yun po yung sinasabi ko, that we have to be excellent in using the talents, gifts, and abilities God has given to us so that we will be an effective kingdom influencer. So, kagaya rin po nila. So, makikita po natin, yung mga anak ng Diyos, kagaya ni na Daniel, ni na Joseph, ni na Paul, yan, effectively po, nagamit nila yung
yung na-impluwensya po nila ang kaharian ng Diyos dahil sila po ay pinaghusay po nila yung kanilang mga talento na ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. At dito sa mga binanggit kong halimbawa, kahit nga po yung hindi mananampalataya, sila po ay influential pag sila po ay ginagamit nila yung talento na ipinagkatiwala po sa kanila ng Panginoon. Tingnan din po natin si Paul in Acts 19. Acts 19, verses 8 to 10. Paul entered the synagogue and spoke boldly there for 3 months, arguing persuasively about the kingdom of God. But some of them became obstinate. They refused to believe and publicly maligned the way. So Paul left them. He took the disciples with him and had discussion daily in the lecture hall of Tyrannus. This went on for 2 years so that all the Jews and Greeks who live in the province of Asia heard the word of the Lord. Yan, makikita po natin, as a minister, si Paul po ay hindi siya pabaya. Yan, siya po ay talagang kahit po siya ay nag-aral, siya ay mahusay, talagang lalo pa po siya nag-aral. Yan. At yung mga disciples ni Paul, ay talagang tinuruan po nila. Yan. Ibig sabihin talagang si Paul ay napakasipag. Mahusay, masipag. Tatandaan niyo mga kapatid, kahit kayo po ay may husay, yan, dapat yung pong kahusayan natin na samahan po natin ng kasipagan. Dahil hindi po sapat ang mahusay pag ikaw po ay hindi masipag. Nung po ako ay naglalaro pa ng chess, nakita ko po, kaya ako ay tumigil na yun dahil yun po ay talagang magkukonsume ka ng mahabang panahon para ikaw po ay maging mahusay doon. So, dahil tayo po yung naglilingkod sa Panginoon, lalo na po yung mga pastor na kagaya ko, yan, kinakailangan talagang tayo po yung mag-aral ng salita ng Diyos, tayo ay umattend ng mga trainings. Yan, sabi po nung aking senior pastor, si Pastor Arnel, bumili ng mga libro at magbasa ng mga libro para lalo pa pong lumawak yung pong kaalaman natin, maging mas mahusay po yung pong ating pagtuturo. Nabanggit ko nga po kanina, ako po ay dati naglalaro ng chess. At sa kasaysayan po ng chess, mayroon pong isang napakahusay na chess player noong mga 1920s. Ang pangalan po niya ay si Raul Capablanca. At siya po ay wala nakakatalos nung kanyang kapanahunan. Siya po yung pinakamagaling. Yan. Meron po siyang challenger, ang pangalan po ay si Alexander Alekhine. At si Alekhine po ay palagi niyang, pag sila po yung naglalaban sa mga tournament, palagi po niya natatalo si Alekhine. So si Alekhine naman po ay masipag siya. Masipag siya doon sa paglalaro ng chess. Dahil alam niya na talagang napakahusay ni Capablanca, ni Raul Capablanca, ang ginawa niya, pinaghusay talaga niya yung pag-aaral niya ng chess. At alam niyo po ba, after 3 years, naglaban po ulit sila. Dahil si Capablanca ay hindi siya nag-aaral. So, nung po nagharap sila, natalo siya ni Alexander Alekhine. So, ano pong lesson ang makikita natin? Napakahalaga po na talaga pong pinaghuhusay pa natin yung mga talento na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Yung mga kakayahan at mga regalong ipinagkatiwala niya sa atin. So, ang isa nga pong halimbawa sa Biblia na makikita natin si Apostol Pablo, bagamat alam natin siya po ay mahusay, siya ay Pharisee of the Pharisee, siya po ay lawyer kung sa ating kapanahunan, pero siya po ay patuloy na nag-aral ng salita ng Diyos. Number 3, be faithful in multiplying everything God has put under your care. Yan, tatandaan po ninyo, lahat tayo, walang exemption, lahat po ay merong ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. We have to be faithful in multiplying everything that God has put under our care.
So, kagaya ni Joseph, alam po niya na ito ay ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. May layunin ang Diyos kung bakit siya binigyan ng kakayahan na mag-interpret ng dreams. May layunin ang Diyos sa kanyang buhay, bakit siya ay binigyan ni Lord ng yung tinatawag na gift of administration. Nakita pong lahat yun ni Joseph. At ano po makikita natin sa kay Joseph? Yan. Basahin po natin yung Genesis yung pong Genesis 41 from 46 to 49. Ganito po ang nakalagay. Joseph was 30 years old when he entered the service of Pharaoh, king of Egypt. And Joseph went out from Pharaoh's presence and traveled throughout Egypt. During the 7 years of abundance, the land produced plentifully. Joseph collected all the food produced in the 7 years of abundance in Egypt and stored it in the cities. In each city, he put the food grown in the fields surrounding it. Joseph stored up huge quantities of grain, like the sand of the sea. It was so much that he stopped keeping records because it was beyond measure. So ano po makikita natin? Joseph was very diligent in his work. And his managerial skill is so exceptional so as to keep and preserve such a huge amount of grain. Yan, ulitin ko po. Joseph was very diligent in his work, and his managerial skill is so exceptional so as to keep and preserve such a huge amount of grain. Yan. Tatandaan po ninyo mga kapatid, napakahusay ni Joseph dahil ang pinakain po niya hindi isang bansa. Yung pong Egypt at saka po yung lugar ng Canaan. At tatanda po natin, millions na po yung mga tao nung panahong iyon. Gano'n po karami yung inimbak nila ng mga trigo. Yan. Na tatagal po ng 7 taon para kainin ng hindi ng isang bansa, kundi ng maraming mga bansa. At tatandaan po natin, iyon po ay 7 years of abundance. Ibig sabihin doon sa 7 years of abundance ay 7 taong nag-impact sina Joseph ng grain. Sabihin natin ng trigo. And after that, another 7 years. Yan. Ibig sabihin, sina Joseph ay merong tinatawag na advanced technology in preserving. Bakit? Sa atin po, yung mga bigas, yan, yung mga palay, yan po ay mga 2 taon siguro yung palay, yun ay masisira na. Pero makikita po natin dito na ibang klase yung pag-preserve na ginawa po nila. Dahil hindi, at that time naman po, nung 7 years of famine, hindi po nagkaroon ng pag-aani. Ibig sabihin, napakatagal ng panahon na lumipas bago sila po ay nagkaroon ng pag-aani. At gayon din po, makikita natin na napakahusay po ng kanyang managerial skill. Bakit? Kinakailangang, ako po naniniwala na kumbaga sa anong tawag dito? Sa NFA natin, ay ito po ay napakarami nitong mga lugar na pinaglagyan nila. At alam niyo po ba mga kapatid, ang ating bansa, yan, kahit yung mga ibang bansa, maliban na lang yung talagang sobrang mayayaman bansa, usually po tayo ay merong tinatawag na 90-day stock ng rice. Ibig sabihin, pag lumipas yung 3 months, halimbawa ay talaga nawala ng rice, ang tatagalan ng stock natin ay 90 days. 3 buwan. So after noon, wala nang kasunod. Sila po, ay napakaraming katataon nito. Yan, 7 years. So, gano'ng kahusay si Joseph.
Yan. At hindi lang po siya mahusay. Ang sabi ko nga po, He is faithful in multiplying everything God has put under His care. Talagang, yung talento niya, talagang pinaghusay niya. Yan. Ito yung literally, minultiply. Yung talento na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Yan. Even in Genesis 41:53. Yan. Genesis 41:53 to 57, ganito po ang nakalagay. The 7 years of abundance in Egypt came to an end, and the 7 years of famine began. Just as Joseph had said, there was famine in all the other lands. But in the whole land of Egypt there was food. When all Egypt began to feel the famine, the people cried to Pharaoh for food. Then Pharaoh told all the Egyptians, go to Joseph and do what he tells you. When the famine had spread over the whole country, Joseph opened all the storehouses and sold grain to the Egyptian, for the famine was severe throughout Egypt, and all the world came to Egypt to buy grain from Joseph because the famine was severe everywhere. Ang sabi po dito, all the world. Ibig sabihin, all the known world at that time. Yan. Yung pong mga taga Middle East, sila ay pumunta kay Joseph. So, tingnan din natin si Daniel. Yung buhay ni Daniel. And in Daniel, chapter 6, verses 1 to 3. Ito po ang nakalagay. It pleased Darius to appoint 120 satraps to rule throughout the kingdom with 3 administrators over them, one of whom was Daniel. The satraps were made accountable to them so that the king might not suffer loss. Now Daniel so distinguished himself among the administrators in the satraps by his exceptional qualities that the king planned to set him over the whole kingdom. Yan. Ano pong makikita natin kay Daniel? Sobrang ginalingan ni Daniel. Yan. Daniel so distinguished himself among the other administrators by his exceptional qualities, and the king was very impressed to him. Yan. Ito po yung paraan para tayo maging kingdom influencer. Kinakailangan gaya ni Daniel, yan, meron po tayong distinguishing characteristic na kung saan ay makikita po nila yung pong kaibahan natin. Yan, kinakailangan tayo ay excellent. Kaya nga po, doon po sa, basahin natin ng mabilis yung Matthew chapter 25, verses 14 to 30. Ganito po ang nakalagay. Again, it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted his wealth to them. To one he gave 5 bags of gold, to another 2 bags, and to another 1 bag, each according to his ability. Then he went on his journey. The man who had received 5 bags of gold went at once and put his money to work and gained 5 bags more. So also the one with 2 bags of gold gained 2 more. But the man who had received 1 bag went up, dug a hole in the ground, and hid his master's money. After a long time, the master of the servants returned and settled accounts with them. The man who had received 5 bags of gold brought the other 5. Master, he said, you entrusted me with 5 bags of gold. See, I have gained 5 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. The man with the 2 bags of gold also came. Master, he said, you entrusted me with 2 bags of gold. See, I have gained 2 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Then the man who had received 1 bag of gold came. Master, he said, I knew
that you are a hard man, harvesting where you have not sown, in gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. See, here is what belongs to you. His master replied, you wicked, lazy servant. So you knew that I harvest where I have not sown, and gather where I have not scattered seed. Well then, you should have put my money on deposit with the banker, so that when I returned, I would have received it back with interest. So take the bag of gold from him and give it to the one who has 10 bags. For whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. And throw that worthless servant outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. So ano po makikita natin? God wants us to invest wisely the talents that He has given us. And lastly, how to be an effective kingdom influencer. Number 4, by being consistent from start to finish. Mahalaga po mga kapatid yung tinatawag na consistency. Ano po yung makikita natin? Joseph was consistently faithful in finishing the assignment that was given to him. Yan. Basahin po natin. In Genesis 47, verses 13 to 25, ganito po ang ating mababasa. There was no food, however, in the whole region because the famine was severe. Both Egypt and Canaan wasted away because of the famine. Joseph collected all the money that was to be found in Egypt and Canaan in payment for the grain they were buying, and he brought it to Pharaoh's palace. When the money of the people of Egypt and Canaan was gone, all Egypt came to Joseph and said, give us food. Why should we die before your eyes? Our money is all gone. Then bring your livestock. Said Joseph, I will sell you food in exchange for your livestock, since your money is gone. So they brought their livestock to Joseph, and he gave them food in exchange for their horses, their sheep and goats, their cattle and donkeys, and he brought them through that year with food in exchange for all their livestock. When the year was over, they came to him the following year and said, we cannot hide from our Lord the fact that since our money is gone and our livestock belongs to you, there is nothing left for our Lord except our bodies in our land. Why should we perish before your eyes? We in our land as well. Buy us in our land in exchange for food, and we with our land will be in bondage to Pharaoh. Give us seed so that we may live and not die, and that the land may not become desolate. So Joseph bought all the land in Egypt for Pharaoh. The Egyptian, one and all, sold their field because the famine was too severe for them. The land became Pharaoh's, and Joseph reduced the people to servitude from one end of Egypt to another. However, he did not buy the land of the priests because they received a regular allotment from Pharaoh and had food enough from the allotment Pharaoh gave them. That is why they did not sell their land. Joseph said to the people, now that I have bought you in your land today for Pharaoh, here is seed for you so you can plant the ground. But when the crop comes in, give a pip of it to Pharaoh. The other 4 pips you may keep as seed for the fields, and as food for yourselves in your household and your children. You have saved our lives, they said. May we find favor in the eyes of our Lord. We will be in bondage to Pharaoh. So, makikita po natin yung consistency ni Joseph from start to finish. Yan. Nung pong nag-iimbak po sila ng grain, yan, sila po ay pinagbuti po niya ito. Very consistent siya sa kanyang mga ginagawa at pinaghuhusay po niya ito. Then, nung pong nagkaroon na rin ng taggutom, yan, maayos po yung pagmamanage po niya nung pagbibenta. At kahit po nung hanggang sa matapos yung taggutom, makikita po natin na
napakahusay po nung ginawang paglilingkod ni Joseph. Even si Daniel. Yan, tingnan po natin. Dahil malaki po yung matutunan natin dito sa buhay ni Daniel at ni Joseph, magi ni Paul. Yan, doon po sa Daniel chapter 6, 3-10. Ganito po ang nakalagay. Now Daniel so distinguished himself among the administrators in the satraps by his exceptional qualities that the king planned to set him over the whole kingdom. At this, the administrators in the satraps tried to find grounds for charges against Daniel in his conduct of government affairs, but they were unable to do so. They could find no corruption in him because he was trustworthy and neither corrupt nor negligent. Finally, this man said, "We will never find any basis for charges against this man Daniel unless it has something to do with the law of his God." So these administrators and satraps went as a group to the king and said, "May King Darius live forever. The royal administrators, prefects, satraps, advisors, and governors have all agreed that the king should issue an edict and enforce the decree that anyone who prays to any god or human being during the next 30 days, except to you, your majesty, shall be thrown into the lion's den. Now your majesty issue the decree and put it in writing so that it cannot be altered in accordance with the law of the Medes and Persians, which cannot be repealed." So King Darius put the decree in writing. Now when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God, just as he had done before. So makikita po natin na si Daniel ay very consistent po siya dun sa kanyang paglilingkod. Napakamatapat po niya. At ang isang nakita ko pong susi kung bakit si Daniel ay talagang napakahusay, napakatapat, very consistent, hindi corrupt sa kanyang paglilingkod ay yung pong kung paano po niya pinaghuhusay yung paglilingkod po niya sa gobyerno na kanyang pinaglilingkuran, ay gayon din po, makikita natin na sa ganun ding paraan, makikita po natin na talagang pinaghuhusay po niya, pinagbubuti po niya yung relasyon niya sa Panginoon. Ano po yung katunayan? Sabi po dito, 3 times a day nananalangin po si Daniel. Yan. So makikita po natin na itong mga lingkod ng Panginoon ito ay talagang very consistent po sila from start to finish. And lastly, tingnan po natin si Paul. In 2 Timothy chapter 3, 2 Timothy chapter 4, verses 1-7. Ganito po ang mababasa natin. In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of His appearing in His kingdom, I will give you this charge. Preach the word, be prepared in season and out of season, correct, rebuke, and encourage, with great patience and careful instruction. For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. But you keep your head in all situations, endure hardship, to do the work of an evangelist, discharge all the duties of your ministry. For I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. I have put the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. So makikita po natin, mamamatay na po si Paul. Sang-ayon po sa mga Bible scholars, nung pong sulatin niya yung 2 Timothy, malapit na pong mamatay noon si Paul. Yan. Siya po ay nakakulong at siya po ay, sabi po sa history, siya po ay siya po siyang martir, ipinapatay po siya. So, at bagaman po siya nakakulong na, yan, panay pa rin po yung pagpapalaala niya kay Timothy.
Yan, ini-encourage po niya si Timothy na pagbutihin mo yung paglilingkod mo. Yan. Bakit? Maraming mga darating yung panahon na yung mga tao ay hindi na nila pakikinggan ang salita ng Diyos. So, ibig sabihin makikita natin na very consistent si Paul. Paul has been faithful to finish his race. Kaya nga sabi niya, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Yan. Kung hindi ako nagkakamali, kay Pastor Wilbert ko ito narinig, ang sabi niya is, start strong, finish stronger. Yan. So, yung pong 4 na bagay, ulitin ko po. How to become a kingdom influencer. Number 1, acknowledge the grace of God that works in your life. Number 2, use skillfully the talents, gifts, and abilities God has entrusted to you. Number 3, be faithful in multiplying everything God has put under your care. And number 4, by being consistent from start to finish. So sige po, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, alam po namin na inilagay mo po kami sa daigdig na ito, Panginoon, doon sa iba't ibang larangan, sa mga iba't ibang lugar, O Diyos, sapagkat nais mo kami po, Panginoon, ang makapag-impluwensya ng iyong kaharian doon sa mga lugar na kung saan kami ay tinawag mo, Panginoon. Maaari, Panginoon, yung mga anak mo ay nasa gobyerno, nasa private sector, nasa domain ng education, business, at sa iba't iba pang domain, Panginoon. Lord, tulungan mo po, saan mo man po kami tinawag na larangan. Tulungan mo po kami, O Diyos, na talagang ma-impluensya namin ang iyong kaharian. Ano man yung mga talents na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon, Lord, ina-acknowledge po namin na ito po ay, kayo po yung nagkaloob, Panginoon. At hindi po kami maging matagumpay kung wala yung biyaya mo sa aming buhay. Tulungan mo po ang iyong mga anak, Lord, na magamit po namin yung mga talento namin, skillfully. Yes, Lord. Kagaya nga po ni na Joseph, ni na Daniel, at ni Apostle Paul. Tulungan mo rin po, Diyos, na ma-multiply namin yung mga talents, gifts, and abilities na kaloob mo sa amin. At panguli, Panginoon, help us to be faithful from start to finish. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging consistent from start to finish. Doon sa panawagan mo po sa aming mga buhay. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon, na nakapakinig ng iyo po mga salita sa oras na ito. Sa iyo po, Diyos, yung pinakamataas na papuri sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.